Ito na naman, breaking news kasunod ng pagkatanggal ni General Torre sa kanyang pwesto bilang PNP Chief ng Pilipinas. Ito na po ang sinunod. Ayon dito sa balita, kinonsidera ni Philippine National Police PNP Officers in Charge Police Lieutenant General Jose Melincio Nartatis Jr. na si PNP Public Information Officer PIO Chief Police Brigadier General Randolfo Tuanyo bilang acting spokesperson. Sinabi niyang hindi na magsisilbing PNP spokesperson si Police Brigadier Jean Fajardo bangaman wala pang official order. Pinag-aralan din ni Nartatis na pag-isahin ang tagapagsalita ng PNP Chief at PNP PIO. Yan. Kung sa baga, isa na lang po ang magiging spokesperson. Kung sa baga, papalitan na po si General Jean Fajardo. Yung spokesperson dito, ito na po yung bago. So, ibig sabihin, maalis din sa pagka-spokesperson ng PNP si General Fajardo, yung laging katuwang ni General Torre sa mga kanyang gawain. Diba, nung paghuli kay Pangulong Rodrigo Duterte, nandoon siya palagi. Kahit saan si General Torre ay nandoon po siya, kahit dun sa boxing nakasuporta palagi. Kaya ito ngayon, sabay din. Mukhang hindi malungkot si General Torre dito dahil yung body niya na spokesperson ay mapapalitan din. So yun po ang matinding balita ngayon dahil sinundan po yung pagkaalis ni General Torre. Ayan na nga ba sinasabi natin. Tapos ito naman. Sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-utos ni President Bongbong Marcos na isa ilalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa anomalyang flood control project ng Department of Public Works and Highways, DPWH. I-lifestyle check po daw niya. Hindi po natin maipagkakaila may DPWH official na sinabing involved at malamang ay magsimula sila roon saad ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro sa isang press briefing ngayong Miyerkules. Ayan, ipapa-lifestyle check daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga opisyal. Pagkatapos dito, ayon din ni Claire Castro na may alok po daw na katungkulan kay General Torre. Paano po siya magkaroon ng katungkulan o ibang katungkulan kung general pa po siya o Chief PNP pa po siya dahil siya pa lang ang 4-star general. Kailangan niya munang mag-resign. So pag nag-resign si General Torre, hindi na po siya pulis niyan. Isa na po siyang civilian. At kung magkaroon siya ng katungkulan sa gobyerno, ayan. Kaso, yung sinerbisyohan na ng matagal, may 1 taon pa siya mahigit, maaga siya magre-retiro bago siya mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Ang tanong dito, tatanggapin kaya ni General Torre dahil malaking kahiyan to sa kanyang pamilya at saka sa kanya yung nangyayari sa kanyang pagsibak. Baka hindi pa niya gaanong tanggap itong pangyayari ito. Ayon niya dito, PCO Yusik Claire Castro kinumpirma na may alok sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos kay dating PNP Chief General Nicolas Torre. Gayon man, hindi pa
isinasa publiko kung anong naturang posisyon. Ayon kay Castro, nilalantad lamang ito sa tamang panahon kapag final na ang usapan at nakapagpasya na si Torre. Mukhang mahirapan si Torre dito magdesisyon. Dahil siyempre, kailangan niya muna mag-resign, di ba? Kailangan niya muna mag-resign bago siya magkaroon ng katungkulan dyan sa gobyerno o magiging kabinete siya kay Pangulong Bongbong Marcos. O ang sayang isang taon mahigit na bilang sana, Chief PNP. Nakagulat po talaga dahil kampante po talaga yan si General Torre na hindi siya maalis sa pwesto. Biruin mo naman yung achievement niya. Hindi naman niya gagawin yung mga achievement niya kung walang mga utos sa kanya, di ba? Kung walang mga orders. Inuna, si Pastor Kibuloy. Tapos, kung ano-ano nang nangyari doon sa OGC compound, may hinukay pa ron, di ba? Pagkatapos, may pangalawang mission siya, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman. Inabangan pag-uwi galing sa Hong Kong. Di ba? Inabangan. Sino ang kasama niya doon? Si General Jen Pardo, ang spokesperson ng pulisya. Nakaalalay sa kanya. Tinakbuhan nga tinalikuran nga si Senador Bongo nung tinatanong niya, di ba? Tapos dito, sinabi ni Jen Fajardo pa nga na yung may nakikita natin sa video na umiyak na pulis, hindi raw umiiyak yun, kundi pawis daw yun, nagpupunas ng pawis. Napaka-obvious naman, kitang-kita talaga na umiyak, mukha pa lang Sobrang nasasaktan o sobrang lungkot yung pulis na babae na nakayuko na lang, dalawa sila. Kitang-kita po sa video. Sa mata siya nagpupunas Luha, di ba? Luha kung pawis dito naman karamihan yung pawis sa gilid Yan. Kasi nakasombrero. Pero kitang-kita po talaga natin. Luha po yun. Pero sabi ni Jen Fajardo, panoorin natin yung mga nakaraang video yung sinabi niya. Sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang init, ang daming tao. Imagine niyo sir yung mga suot ng mga pulis natin, naka-camouflage, naka-lousy cap, gabi yung pawis. Ako nga, nagpalit pa po ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng SAF. Hindi sa, we don't want to discredit po yung nag-post po nun. Ang pagpunas po ng pawis ay they're just making it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So ayun, di ba? Sinabi niya na pawis lang daw yun. Siya nga daw, nagpalit po nga daw ng damit dahil sa pawis, dahil siksikan daw yung tao. Biruin mo, siksikan yung hinuhuli nyo, hirap na maglakad. Tapos siksikan. Grabe, di ba? Yung umiyak na pulis, talagang hindi daw umiyak. Kitang-kita po sa video. Makikita nyo po yun sa video. Kung sino pa talaga ang nagsabi ng totoo. Umiyak ba o pawis ang pinunasan? Ngayon, parang nadamayan niya si General Torre sa pagkaalis sa pwesto. Dahil sa ngayon, mukhang mapapalitan pero hindi pa napaano-gaano. Pero talagang ayan na po yung plano. Sinabi na po ng bagong Chief PNP. Ito pa, si Claire Castro. Tinanong ng isang reporter na sabi daw ng mga kritiko na mapupunta din po daw sa mga Duterte yang investigasyon sa flood control project. Pero ang sagot ni Claire Castro, pakinggan po natin ulit yung sagot ni Claire Castro. Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauuwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga anomalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Di ba? Talagang pagdating sa dulo niyan, may isang bagsak talaga siya. May isang bagsak pagdating sa mga Duterte. Hindi pwede na walang bagsak yan na sasabihin si Auntie Claire nyo. Wala po. Talagang may bagsak po na banat yan sa mga Duterte, di ba? Grabe. Tapos nga yung kay kay Mayor Basti sinasabi ni Mayor Basti na
Sabaga, propaganda lang yung ginagawa ni Presidente Marcos, yung ikot-ikot sa flood control project, tapos wala namang makukulong dyan. Sabi din kagad ni Auntie Claire na nasaan ba si Mayor Baste? Sabi naman rin mga reporter, nasa dahig. Sabi niya, manood na lang siya. Naks naman. Talagang manonood. Tingnan po natin kung talagang may mga matutuluyan dyan. Lalo na yung mga talagang mga pasimuno dyan sa flood control project. Bakit na wala yung naging ghost project. Yung iba naman substandard. Walang bakal, nadudurog. Grabe po. So nga po ang nangyari na may kadamay po si Gerald Torre sa kanyang pagkaalis sa pwesto dahil yung spokesperson niya spokesperson ng PNP na si General Jean Pardo ay mapapalitan din. Dahil pag-isahin na raw po yung spokesperson doon sa PIO at saka sa PNP. Di ba? Matindi. Maganda. Talagang breaking news yun. Magsunod-sunod yan. Sunod-sunod. Yun na nga ba sinasabi ko. Duda po talaga ako na ito si General Jean Pardo mukhang mapapalitan din. Dahil yung pagpalit o panunumpa ng bagong Chief PNP o IC Chief PNP, wala po siya doon. Wala po talaga siya doon. Hindi mo siya makikita. Kaya siguro, ayan, alam na, nakatunog na siguro na mukhang ako na dito ang isusunod. Ayan na nga, nangyari na po. May plano na po na papalitan siya at hindi na siya magiging spokesperson. Yan po yan sa balita. Matindi po ang mga pangyayari. Yung mga ni General Torre na masaya. Tapos may mga video pa na bumubunot ng baril. Astig. Tapos yung huling video na umikot siya na parang siya. Nung akala ko nga si Presidente Bongbong Marcos yung nakasakay sa convoy. Yung pala siya. Dami pong bumatikos doon. Kaya yun lang po mga kababayan. Topic natin ngayon. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo, sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga palaging nanonood po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo.